So ayun mga pare ko, magandang umaga sa lahat. Ngayon ay naisipan kong magbigay ng feedback about sa Honda Wave RSX natin. So 10 months na siya sa atin ngayon. So papunta kami sa work kasama yung partner ko. So OBR ko siya ngayon. So ihatid ko muna siya bago ako papasok sa work. So bago yon, kwentuhan muna tayo. So ayun na nga, 10 months na siya sa atin ngayon. At ang odo niya is 6,450 plus. Gamit ko siya pang service sa work. So araw-araw yan mga pare ko, maliban na lang pag nag-day off ako. So doon lang siya nakakapahinga. So yung travel ko is nasa 7 kilometers papunta pa lang. So uwian is ipagkalagay natin 15 kilometers uwian. At hindi pa kasama dyan yung pag may duty din yung partner ko. So ilagay natin sa isang linggo may pasok siya na 3 araw, 3 days. So pagkasama ko siya, siguro travel time namin is mga 22 kilometers uwian. Kasi inahatid ko pa siya dun sa may Madison, tsaka babalik ako sa metro. So yun ang purpose niya. So at kung bakit ito yung nabili natin, so kwento ko muna sa inyo. Dati bago mag-pandemic, may motor na ako na Rossi Gala. So yun yung ginagamit ko pang service sa work, kasi that time walang masakyan eh. So bago nag-pandemic may motor na ako na Rossi Gala. So second hand ko lang din nabili yun. So hanggang nag tuloy-tuloy, so nagagamit ko pa rin yung motor ko na Rossi Gala. So okay naman siya. So ang ko lang doon is malakas lang talaga siya sa gasol. Hindi naman siya, kaya naman siya eh, okay naman. Pero ang ko lang sa kanya is medyo may kalakasan talaga sa gas, napapansin ko sa kanya. So pero okay lang naman yon. So yun nga, sa kagamit ko, kasi second hand ko na din siya nakuha. Medyo talaga, medyo sakit sa medyo, alam mo yung may maya sira, maya may problema, maya. So may time nun na medyo major yung sira niya sa makina. So papasok ako sa work nun, tapos yun nga, biglang umusok yung makina, tapos namatay. So in-start ko, hindi ko siya mapadyakan kasi nung push start ko na siya, hindi na siya nagre-response eh. Parang dead na eh, parang patay na yung sa wirings eh. So tinry ko siyang i-kickstart. So hindi ko siya ma-kickstart, sobrang tigas ng padyakan. So buti na lang malapit yung mekaniko. So doon na, check ko na. Pero may pasok ako nun eh, so iniwan ko muna. So yung mekaniko, suki ko na yun, ko na siya, mekaniko na talaga siya doon sa motor na yun. So iniwan ko, papasok ako sa trabaho. So doon, so yung time na yun, napag-isipan ko na kailangan ko na ng bagong motor. Kailangan ko na ng service na yung maasahan ko talaga sa trabaho. Kasi yun na nga yun, panaisira na siya eh. So ayun, nung nasira siya, pero na-okay din naman yung scooter ko eh, yung Rossi Gala. Na-okay na siya after 2 days. So gumastos ako noon ng siguro mga 2,000 kasi binuksan yung makina eh. Kasi kaya mahirap siyang i-kickstart
Kasi may nag-stock doon na bali yung ano niya, may nabali doon sa loob, parang roller niya na. Basta something sa makina eh. So masusok ko ng 2,000 mahigit. Pati labor na, pati bukas binuksan yung makina. So naging okay na ulit yung motor ko na Rosigala. So gamit ko pa rin siya. So that time naisip ko na hindi pwedeng ito yung motor, hindi pwedeng ito na talaga yung motor ko kasi panay sira na siya, parang hindi na siya ano eh. Kasi natuyuan na din siya ng langis dati pa. Medyo ano na siya, may diferensya na talaga. So nag-research ako na naghanap ako ng motor na matipid sa gas at maasahan yung. So naghanap ako dito sa Big 4. So inuna ko yung Honda. So sa Honda that time wala pang FI eh. Si Wave R, Wave 100R, 110R. So yun yung mga price point eh, kasi yun yung naisipan kong pag-ipunan eh, price point. So sa Yamaha naman that time nandun yung site, Yamaha site. So ano yung Yamaha site ng time na yun, naka-hype siya kasi ang daming nag-review, balita ko matipid sa gas. So yun na, nag-iipon na ako para doon sa site na kasi yung napili ko eh, kasi FI na siya, matipid sa gas, at saka Yamaha na, gawang Yamaha yan. So ayun, nag-iipon ako. So service ko pa rin yung Rosigala ko. So hanggang nakaipon. So ito yung bad news. So kompleto na yung ipon, na sakto na yung ipon kasi yung Yamaha site is nasa 62k na yung ano niya, yung ang variant na naka-max na siya. So nung nakaipon na ako, bago pa lang napuno yung ipon ko, nabalitaan ko na pinace out na pala nila. Pinace out na ng Yamaha yung Yamaha site. So wala na siya sa market no time na yun, ang hirap na maghanap. So ayun, sabi ko ano na lang kaya yung kukunin ko. Sa kabila naman, sa Honda 110R. So naisip ko siguro yun na lang no, naisip ko gano'n na lang. Tsaka may nahanap din akong isa sa ibang brand naman na Mitsubishi, yung Euro Marvel. So nag-research ako about sa Euro Marvel. Yung kamukha ng Sniper na version 2. So 50,000, mas mura kaysa napili kong site at saka Wave R. So nasa option ko din pala yung Suzuki Smash nung time na yun. So yun, naisip ko yung Marvel. Nakita ko yung Marvel sa personal, sabi ko pogi, yung Sniper talaga na naka dual shock. So tinignan ko, sumali ako sa group sa Facebook, So nung nabalitaan ko doon, malakas sa gas. Yun yung kadalasan concern ng mga nasa group na owner ng Euro Marvel 125. At saka may issue din siya doon sa swing arm nga niya, vibration. So kusang nag-adjust yung swing arm, kusang lumalabas yung ihi. So sabi ko, tagilid, malakas na sa gas, tapos ganun pa. So ayun, sa Suzuki Smash naman. So nakita ko yung Suzuki Smash, bagong labas din. Meron na silang nung time na yun, naka-mags at saka disc brake, tapos naka-mags, tapos yung sports underbone nila. So
medyo ano din yung Smash. Hindi naman siya matipid din kasi nasa average lang siya eh. At saka yung price point niya nasa 60 din pa, 59, so 65 yata yung R version na no, yung naka-max. So ayun na. So nitong ano lang, nag-September na yun eh, pumutok yung Honda, nag-reveal yung Honda na lalabas nila yung eto na nga yun, Honda Wave RSX. So naintriga ako, so kakalabas lang yun. So kasabay nito yung ano, Honda 160 na Click, yun yung mga kasabayan nito, at saka yung Airblade 160, tapos si Honda Wave RSX. So nung nakita ko, nag-research ako, FI na siya, pinanood ko yung mga review, yun, maganda. So yun na yung pinag-ipunan ko kasi nawala na dun sa site kasi phase out na. May mga site pero second hand. Gusto ko kasi brand new eh. Gusto ko brand new, pinag-ipunan ko para makuha ko yung brand new. So walang site na available nun. So sa Smash, ano naman sa Smash, ano siya eh, yung susian niya ano, simple lang. Yung alam mo yung ano, issue doon, yung same pa yun ng motor na Smash, pero yung susi pwede siyang i-ano, pwede din siya nag-click din siya doon sa isang Honda, yung sa isang Suzuki Smash. So pwede siyang isusi. Kaya yung nakita ko sa balita na yun nga sa Facebook ninanakaw, madali lang siya nakawin kasi nga yung susi niya hindi ano, updated. So lahat ng nakita ko doon kabaliktad naman ni Honda. So nung sinearch ko tong si Honda RSX, yung susian niya may shuttle key na, so pwede mo siyang ilak para hindi matusok yung ano. At saka yung upuan niya nandito na din, easy access na din sa susian. So kung magbukas ka ng upuan, hindi ka na kailangan magsusi doon sa may ilalim ng upuan. So nandito na siya sa susian din mismo sa ignition. So doon ako na ano sa Honda Wave RSX. So pumunta na ako sa dealer. So ayun na nga, nandun na sa dealer sa Honda, Star Honda. Shoutout ka pala sa Star Honda, Molino 3 Bacoor. So ayun, tingin-tingin sa unit, nakita ko mayroong isang Honda Wave RSX doon na red at saka kulay blue. So nakita ko yung kulay red talaga yung favorite color ko. So nakita ko yung red, itong red din yung naka-disc brake version. So yung blue naka-drum brake pa lang. So tinignan namin, tingin. So nagustuhan ko talaga siya, tinignan ko yung mga nasa review na okay naman. So ayan, papel. So hanggang nagka-deal, ano na mga dokumento. So pinuha namin siya agad. So nung nakuha na namin siya, hindi muna namin siya nilabas kasi yung binigay sa amin isang araw lang na for travel, for ano lang, pang kunyari kung kukuha ka ng motor, mag-i-issue sila yung dealer na permit to travel. So 1 day lang daw yan para lang maka-uwi doon sa bahay nyo. Kunyari bago siya, wala pang papel, magagamit mo siya that day na pauwi mo sa bahay nyo. So ang ginawa namin, hindi muna namin siya inuwi, iniwan muna namin doon sa stock room ng Honda. So pero binayaran na namin. So ayun, binayaran na namin kasi ang nasa isip ko, hindi ko muna siya kunin hanggat wala pa yung papel ORCR. So nung time na yun, madalas yung checkpoint sa amin eh. Yan, sabi ko mahirap na. So pinaiwan ko muna, okay naman sa kanila na iiwan muna daw doon, mag-text lang daw sila kung nandyan na yung papel. So nakuha namin November 19. Okay, November 19. Tapos binayaran na lahat na. Kinuha na namin yung freebies na helmet,
isang helmet, tsaka yung plate, ano, yung issue ng dealer, plate at tsaka bolt, at tsaka jersey na Star Honda. So ayun, yung motor iniwan muna namin sa casa. So hinintay namin hanggang mag-text yung dealer na nandun na yung papel. So kudos naman dun sa Star Honda Molino. Wala pang halos 3 weeks, nag-text na sila na nandun na daw yung ORCR natin. Okay na daw. So nag-text sila na ganito, pwede nang kunin yung motor. So hindi ko pa nga siya nakuha agad kasi wala pa akong DF. Hinintay ko muna yung DF ko bago kunin yung motor. So shoutout sa Star Honda Molino, mabilis sila magbigay ng ORCR. Siguro 3 weeks lang may ORCR na yung motor. So unless nakita ko dun sa ibang dealer, yung iba 3 months pa umabot eh. So sa mantalang 3 weeks lang meron ng. So sa ibang dealer, kumpara mo sa ibang dealer na hindi ko naman nila lahat ibang dealer na nagbibigay, minsan 3 months daw umabot sa kanila, yung iba 2 months. So kung tutusin, mas matagal na yung 1 month eh kung okay yung dealer. So shoutout sa kanila, maraming salamat sa Honda Star Honda Molino. So ayun, yung kwento kung bakit ito yung napili ko. So nilabas na namin, so excited ako. Alam mo yung may feeling na bagong motor, yung bagong gamit. So ayun, sobrang saya ko nun. Bagong motor, bagong tour mods. So gala-gala. So yun yung kwento kung bakit ito yung nakuha kong motor. So after 10 months, hindi naman ako nagsisi. Sobrang tipid talaga niya mga pare ko. Sobrang tipid. Pag sa tipid, wala na tayong pag-uusapan dyan. Sobrang tipid. At saka reliable siya. Kasi nga, same ano lang siya ng Honda Wave 110R. So ito, ang kinalawang ng nito, FI na siya. At saka iba na yung mukha niya doon sa naunang Honda Wave. So ayun, rides at saka gala-gala kahit saan. Ayun. So yung sa itsura niya nga may nagsabi nga sa akin na kamukha daw ng Rusi. Ano ba yan? Kamukha ng Rusi. So oo nga, kamukha siya ng Rusi Kraken. Pag tinignan ko naman yung motor, kamukha nga. So sabi nung si Honda na daw, ginaya daw yung Rusi. So baliktad, si Honda patuloy nang gaya kay Rusi. So inform ko lang kayo mga pare ko, si Honda Wave RSX meron na talaga yan 2012, nag-exist na talaga yan sa bansang Vietnam. So si Rusi, nag-aano talaga sila, kahit minsan ibang motor na nga yung ibang mukha nga ng motor ng Rusi. Kasi nga may ginayahan na sila sa ibang bansa. So pagdating dito, hindi ka na ma-surprise na ganyan yung mukha. Kasi nga sila nga mismo nanggagaya doon sa mga leading brand ng motor. So ayun, hindi po si Honda, klaro ko lang sa inyo, hindi po si Honda yung nanggaya kay Rusi. Kasi si Honda RSX 2012 pa lang mayroon na siya sa bansang Vietnam. So RSX meron na sa Vietnam. So si Honda Kraken lumabas dito is 2016. So doon nila kinuha yung concept sa Vietnam, Honda Wave RSX sa Vietnam. So kung paglabas na dito, mas nauna siya nag-release dito sa Pinas ng ganung mukha eh. Nung tinignan ko ganun, kamukha talaga eh. Lalo na yung kulay black na version nun, kamukha talaga. Pati gauge, halos kulang ang logo. Hindi talaga maano, akala mo talaga eh. Ito nga napagkamalang Rusi. So ayan nga, hindi si Honda yung nanggaya kay Rusi. So si Rusi yung nanggaya kay Honda sa ibang bansa. So nilabas dito si RSX,
magkamukha sila ni ano, kasi nga si Rusi ginaya na niya yung sa Vietnam pa lang. Nauna lang nag-release si Rusi dito, so ayun ang nangyari. So dyan ako guys sa ATC, hatid ko muna yung partner ko doon sa Madison, Kupang. So buti na lang sira yung traffic light dito, kasi sobrang tagal nito guys. Kung okay to, sobrang tagal nito, 2 minutes. So kung sira siya, anytime pwede tayo magana, basta safe naman. So ayan, anong nagustuhan ko dito, yung matipid sa gas. Yun lang naman talaga yung nahanap natin eh. Doon tayo sa makatipid, kasi service lang naman tayo. Hindi ko naman nahanap yung racing na malakas tumakbo. So top speed ko dito mga pare ko ay nasa ano lang eh, 100, umabot siyang 100, 100. So nasubukan ko na siyang i-top speed, nasubukan ko na din siya sa paahon. So sa mga nagsasabing mahina yung RSX sa paahon, marunong ba kayo mag semi-automatic? Syempre ibaba mo din yan sa gear. So titimplahin mo yan, kaya nga may timpla yan eh, kaya nga may gear yan eh. So pagpahon ka, baba ka sa dos o kaya primera, segunda, para sisipa siya. Hindi naman pwedeng kwarta ka lang eh tapos pahon. Sinatry, nasubukan ko na yun mga pare ko, hirap din talaga. Sobrang hirap talaga sa pangat, kahit sinong, kahit sniper pa naman siguro. Basta pangat, tapos nakabuelo ka, nasa yung takbo mo na, yung gear mo nasa 4 o kaya 5, 6, tapos pangat mo, kailangan mong bumaba sa second gear o kaya primera para sumisipa yung makina. Ganun yun. Hindi ka tulad sa scooter na automatic transmission lang, hindi ka na magbababa kasi kusang nag-a-adjust na yun. So pag manual yung gamit mo, kailangan mo talagang timplahin yan. So sa hatak, wala naman akong problema, okay naman kami. So napunta ko na to sa Infanta, Quezon. So may mga paahon doon. Minsan lang nabubulag ako kasi hindi ko familiar yung daan eh. First time na pumunta doon eh. Nasa kwarta pa rin ako, so tuloy-tuloy, hindi ko alam paahon pala. So medyo nahirapan ako doon sa mga paahon doon na hindi ako nakapag-adjust ng gear, hindi ako nakapagbaba. So medyo hirap siya sa ahon kasi nga angkas ko din yung partner ko. Pero kaya naman, hirap nga lang siya konti pero kaya naman. So dapat sa ganun pala is bababa ka sa 3, 2. Kahit sa 2 lang okay na yun eh, nandun na yung lakas na eh. Pero pag nasa 4 ka, wala ka talagang hatak yun mga pare ko eh. Kaya kung sa 4 ka, dapat sa matulin na napa straight yun, o kaya 3. Pero hindi ko din siya binababad sa 3 eh, kasi medyo pag high RPM ka na, naghahanap yung makina ng kwarta eh. Kailangan mo na siyang mafe-feel mo sa makina mo na umiiyak na siya, kailangan mo siyang ikwarta. So ako more on kwarta talaga ako dito, lalo na pag ganitong daan straight lang yan. So nagkukwarta ako dyan. Bihila ko lang nagamit yung DOS dito. Siguro pag nagamit ko yung DOS pag paahon na talaga, sobrang tirik na. So ginagawa nila yung daan dito sa may North Gate. So ayan naman pare ko, wala namang issue dito. So 6,400 plus na yung odo nya. So naka-change oil na tayo. 3 change oil na tayo. So unang change oil ko is 1,000. So may nagsuggest 500. Siguro may nagsabi 1,000. So unang change oil ko dito is 1,000. So gamit kong oil doon sa dealer ko na pina-change oil, kasi sayang naman yung coupon eh. So pina-change oil ko na siya doon. Unang change oil is yung kulay gold, mas mura kasi siya eh. So pangalawang change oil, $1,500 kasi yung suggest sa akin ng nung mekaniko, 1,500 bago mag-change ulit. So 1,000 to 2,500 change oil ako ulit. So pangalawang change oil ginamit ko is yung black, fully synthetic na. So ang sabi sa akin 4K daw yun eh. Abot tayo ng 4K bago mag-change oil ulit.
So, pangalawang change oil gamit ko yung black. So, 2.5 hanggang 6K. Mahigit. Hindi ko na siya pinaabot ng 4,000 eh. Parang nasa 3.8 lang yata na change oil na ako ulit. So, ang ginamit ko na naman, so 6,200. Ang ginamit ko na naman yung gold kasi naubusan ng black eh. So, yung gold. So, nakatatlong change oil na tayo dito after 10 months. So, siguro main issue ko dito, wala naman ako issue eh. Wala akong masasabing issue dito sa motor na to eh. Siguro nahirapan ako dun sa pumunta kaming Jariel's Peak. So, sa may Infanta na may arko, yung naplatan. Yun lang talaga yung naflatan. Yun yung pinaka-issue ko dito eh. Naflatan kami sa likod. So, may kasama kami, naka Honda Click 125 yung kasama namin. So, tubeless yun. So, kami, naflatan. Ang hirap maghanap ng ano dun, mekaniko kasi ano yun, liblib na lugar na yun eh. Pero may mga vulcanizing, although meron sila dalawang vulcanizing, malas lang kasi yung isa sarado, wala daw yung nagbo-vulcanize doon eh, may pinuntahan. So, salamat na lang tayo ay may isang vulcanizing doon. Hindi din siya magbo-vulcanize pero palit interior daw. Buti na lang may interior siya doon. So, ayun. Yun lang yung pinaka siguro matinding issue na nangyari sa akin kasama yung motor na to. Yung flat, na flat talaga eh. So, pinalitan ng interior, okay naman. So, nasa Infanta kami noon, Quezon. So, ayun. About sa takbo, wala naman ako ano sa speed. Okay naman ako. Kontento naman ako sa motor na to. So, ang mga long rides ko dito is yung Infanta Quezon, Kamay ni Jesus. Nakamay ni Jesus na rin kami mga pare ko eh. Kibyang Tunnel. Nakadalawang balik na kami doon sa Kibyang Tunnel. Tagaytay. Nakadalawang balik na rin kami doon sa Tagaytay, People's Park. Sa Rizal, binangonan Rizal, yung sa may ano ba yan? Calvario. So, maraming rides na rin kaming pinagsamahan ng motor sa 10 months na yun. So, wala akong issue dito, walang syempre gawang Honda yan mga pare ko. Wala akong problema dito eh. Siguro, ano ba? Diba? Sigmala eh. So, wala oil stock siya, walang pinalitan. So, dinagdagan ko lang siya ng phone holder. At saka, ito bang dinagdagan? Step grill. Nilagyan ko siya ng step grill. At saka pinalitan ko yung handlebar niya sa likod. Pinalitan ko ng DC monorack na pang Honda Dash. So sa mga nagtatanong, sa mga nakana dyan, Honda Dash is sukat sa ating Honda Wave RSX. Sukat yung bracket na yan. So pinalitan ko ng DC monorack, nilagyan ko ng SIG na Kryptonite box. So ganito na yung setup niya. So, sa mga nagbabalak dyan kumuha ng Wave RSX, kuha na kayo. Okay siya. Ako na mismo. 10 months of ownership. So, sana in the long term pa na. So, mag-subscribe na lang kayo para updated kayo sa motor natin, sa kung anong gagawin natin sa motor na. So, bala ko kasi itong ilong ride papuntang Mindanao. Uuwi ako sa Mindanao gamit ang Honda Wave RSX na to. So, mag-vlog ako nun. So, subscribe nyo at i-click nyo na yung notification bell para lagi kayong updated sa mga video natin about dito sa Honda Wave RSX natin. So, wala sa issue, wala talaga akong nakitang wala akong nakitang major issue eh. Basta palit lang kayo ng oil, regular kayo magpapalit ng oil, okay yung motor nyo.
Yun yung buhay yun eh. Alabang Hills Village. So pasok tayo dito. Hahatid lang natin yung partner natin. So ito yung ruta ko eh. Ito yung daily naming ano eh, pag hinahatid ko siya eh. Ito yung ruta namin. Sakto yung init mga pare ko eh. Ganda ng panahon talaga. Sakto yung pagbablog natin. Saktong sakto. So, may mga nagtatanong sa group no kung ilang oil daw yung tangke ng ano, yung sa makina natin ilang oil daw yung nilalagay. So, ang oil nito is 800 ml. So, kung bibili kayo 1 liter, huwag nyo iubusin, itira nyo yung 200. Pwede nyo pa yung ipalit sa susunod. So, ihatid ko lang si partner ko ha. Ayun niya pala siya. Ito nga pala yung partner ko, si Empot. Ayun, so, pangbili niya ng ulam mamaya. Ayan, bibigyan natin siya ng 100. Ayan, kakagising lang yan. Sige. Ingat ka. Magawa pa yung mata mo. So, ayan. Paghatid ko sa kanya dito, pupunta na din ako sa work. So, babalik lang din tayo doon sa ATC mga pare ko eh. So, ayan. Nahatid ko na siya. So, kadalasan talaga ano kami, kung nagra-rides kami kasama, dalawa kami, may back ride talaga ako. Back ride ko talaga siya pag nagra-rides kami ng mga malayo. Pag pumupunta kami sa Tagaytay. Next time magpa-vlog ako about papuntang Tagaytay. Magpa-vlog ako papuntang People's Park para maibahagi ko din sa inyo yung lugar. So, ayun. Gamit nating camera mga pare ko is Gcam 400K. So, matagal na ito sa akin ngayon ko lang naisipan talaga mag-vlog. So, ang ganda ng panahon. Thank you Lord sa magandang araw. So, duty na tayo. So, ayun lang naman siguro pare ko, mga pare ko. Kung may mga tanong kayo, mag-comment na lang kayo dyan sa ibaba at sasagutin natin lahat. So, alam ko meron ako hindi nasabi, meron akong nakaligtaan about dito sa motor natin. So, mag-comment na lang kayo dyan at sasagutin natin lahat yan about dito sa motor na to. So, ang bili ko nga pala sa motor na to is iba-iba siya eh. Bawat dealer iba-iba yung SRP niya. So, dito sa Honda Star Honda Molino, nakuha ko siya ng 66 straight cash. 66k. So, sa iba mas mataas pa doon. Meron nga nakita 68 eh sa group nag-post. Meron ding mas mababa pa doon 65, pero ang SRP ni Honda dito is 64,900 yata. So, kasama na doon sa 66 na yon, kasama na doon yung pag isang taon na renew. So, hindi natin nabutan yung 3 years na registration. Sayang lang kasi hindi natin nabutan. Pero okay lang din. So, ano pala, kalimutan ko. Yung plaka pala, so, mabilis din talaga sila doon, pare ko eh. Mabilis talaga yung Star Honda Molino. So, kulang-kulang mga 7 months, mga 8 months, mga ganun. Dumating din yung plaka natin. So, shoutout talaga sa kanila. So, hindi ko naranasan yung mga issue doon sa ibang dealer na nagko-complain doon na grabe, sobrang tagal, hanggang ngayon wala pa silang plaka. So, tayo, 8 months pala may plaka na tayo. Binigay na agad nila. So, nag-text naman ulit sila na nandito na yung plaka, pwede nyo na kunin. So, ayun na nga. So, nung napaaga yung plaka, at napaaga din yung renew natin. Kasi nga, doon na tayo magbe-base eh, sa plaka. So, ang last number natin is 8. So, January, February, March, April, May, June, July, August. So, 8
Ilang months lang mga pare ko, hindi ko siya nasulit ng isang taon talaga kasi may plaka na tayo. So August noon, paso na tayo. August, September, basta nasa 8 kasi August. So August, nagpa-renew na tayo ulit. So may tip pala ako sa inyo mga pare ko, kung nataga dito kayo sa Las Piñas o mas malapit dito, so kukuha kayo ng insurance sa MAPFRE. So napanood ko lang dito sa isang vlog na kung nagtitipid kayo, so sa pag-renew ko sa kanya mga pare ko, gumastos lang ako ng wala pa sa 1,000 kasi yung insurance doon sa MAPFRE, basta correct nyo lang ako. MAPFRE doon sa Color Town Center, yung sa may Alabang, ay hindi sa Alabang, sa Las Piñas, doon sa may Moonwalk, meron ng insurance company. Alam ko binago yung pangalan OONA. Yun yung dating MAPFRE, yun din yun. So ang insurance doon mga pare ko is 250. So ikumpara mo naman doon sa loob ng LTO mismo Las Piñas is 600, mahigit 650 yata. Kasi nung dati nagpaparenew ako doon sa scooter ko na Rusi, 650. So kung sa mga magre-renew dyan, tip ko sa inyo, doon kayo magkukuha ng insurance sa may MAPFRE, sa may Color Towns, Moonwalk, Las Piñas. So may makikita kayo doon, OONA Insurance. So doon kayo kukuha para mas makatipid kayo. Tapos diretso na kayo doon sa Las Piñas LTO, yun na lang i-present nyo. So ayan, laking tipid. Salamat din pala sa, shoutout din pala doon sa napag-anuhan natin, no, na napanood ko lang din yung video niya na tip sa atin. So salamat sa kanya, Sir Carlo yung pangalan niya. So maraming salamat, at nakita ko yung video mo, malaking tulong sa akin. Kasi sa 650, 250 na lang. So 400 din mga pare ko 400 din yung natipid natin sa insurance. So ayan, maraming salamat Sir Carlo. So babahagi ko din sa inyo, doon na kayo kukuha ng insurance para mas makatipid kayo. Kasi yung 400, malaking bagay na sa atin yung mga rider, sa mga nagdi-delivery dyan. So yung iba alam na yan, pero yung iba hindi pa alam. Kasi yung iba, doon talaga mismo kukuha ng insurance sa loob ng LTO. So which is 650. So ayun, nakalimutan ko sabihin sa inyo. So dapat pa pumunta kayo doon mga pare ko, dapat may plaka na kayo. Pakita nyo lang yung ORCR nyo. Dapat may LTO release plate na kayo. Yun lang pala. So kung naka-temporary kayo, hindi din pala pwede yun. So yun pala, dapat nakaganito tulad yan sa kanya, legit na LTO galing. So pwede na siya pumunta. Basta ako kasi nakuha ko na yung ko bago ko nang pa-renew, kaya okay tayo doon. So yun pala, hindi ko nasabi sa inyo, no, hindi pala pwede pag naka-MB file ka pa lang, hindi pala sila doon, nag-i-issue sa inyo na insurance pag wala kayong plaka. So yun lang mga pare ko, no? Ano pa ba? Baka may nakaligtaan pa ako. Yun lang naman. So sa lakas nito, 110cc, okay na sa akin. Pang service lang naman, kung pang service lang naman, satisfied na ako dito. Kahit long ride mga pare ko. So antabayanan nyo, ira-rides ko to, iuwi ko to ng Mindanao. So sana mag-subscribe kayo, mag-like, and click nyo yung notification bell para updated kayo sa mga gagawin nating video. So maraming salamat sa inyo mga pare ko sa pagsama. Ito ay lang naman, parang naisipan ko lang talaga mag-vlog papunta sa trabaho, at saka magbigay ng feedback dito sa motor na to. So more videos to come sa atin. Maraming salamat sa inyo. Ride safe palagi. At saka hindi pa naman ako binigo ng motor na to. So ayan mga kapatid nating Grab, mga Panda. So kung may plaka na kayo, doon na kayo kukuha ng insurance. 250 lang. So oras na, malapit na. Buti hindi pa tayo malilate. Buti naman at hindi ganun ka-traffic ngayon mga pare ko
Buti maganda yung flow at saka maganda yung panahon. So hanggang yan lang naman siguro yung i-share ko sa inyo, no? So ayun, ito yung ano niya. So napalitan ko din pala yun ng switch dun sa may headlight switch. Yung pwede siya i-off, try switch. So yung stock niya is hindi na mamatay yung ilaw, may high in low lang yan. So binilhan ko ng gusto ko kasi mapatay yung ilaw sa umaga eh. Pero hindi yun advisable kasi bawal pa rin yan mga pare ko eh. Sinasadya ng LTO na always headlight on. So may mga city pa rin na nanguhuli na pag nakapatay yung ilaw mo, huhulihin ka nila kasi nga nasa batas na din yun eh. Kaya sa mga ano lang sa ako kasi gusto ko lang talaga sobrang init kasi naka-bulb kasi siya, sobrang init. So pag nasa highway ako, pinapailaw ko talaga yung aking headlight. So in-off ko lang pag nasa ano na ako, alam ko namang safe. So hindi yan advisable sa inyo, pero kung gusto niyo lang naman, try switch para mapatay niyo yung ilaw niya. So marami ding sa group, marami ding gumagawa nito. Kasi mas maganda talaga pag napapahinga mo yung ilaw mo eh. Mainit kasi pag bulb mga pare ko, mas maganda kasi LED, pero hindi ko alam kung yung LED is advisable ba yun sa ano or bawal pa rin sa LTO yata. Kung anong stock, yun lang talaga yun. Yun yung alam ko. So, salamat mga pare ko sa pagsama dito sa akin sa aking video na to. Salamat sa pakikinig ng mga kwento ko. Ayan. Thank you so much sa inyo. So, dito na tayo sa Phil Invest ba to? So, ayun. Salamat. Sana hindi kayo magsawang panoorin yung video natin. So, maganda din pala. Pare ko maraming salamat sa nanood dun sa rides ko sa Marilaki. So, nag-video ako noon. So, pwede nyo panoorin doon sa sa channel natin sa mga kasunod dito. Sa mga bago ito. Ito yung video na to. Nung nakita ko yung rides ko, nakita ko yung video ko doon sa may Marilaki. Okay din pala yung camera natin. So, maganda din pala siya. Maraming salamat din sa manood doon. So, kung gusto nyo panoorin yun, isanapin nyo lang dyan sa channel natin. So, binakbak ko to doon sa Marilaki mga pare ko eh. Sobrang ganda ng daan doon, madadala ka talaga sa bangkingan. Kaya ingat lang din sa pag banking. So panoorin nyo mga pare ko doon sa video natin kung gusto nyo lang naman manood. So ayan, papunta na ako sa trabaho. Maraming salamat sa inyo. So part 2 yun. Yung Marilaki at saka yung bali pa uwi na yun eh. Kasi yung pagpunta namin doon hindi ako nakapag-vlog kasi nag-fog, sobrang baba ng ulap. Wala din kayo makita kung nag-vlog ako. So pag pauwi na ako, doon kasi maganda na yung panahon, makikita na yung lugar. So doon ako nag-vlog. So yun, panoorin nyo din yun kung gaano kalakas yung RSX natin, gaano ka galing. So ayun, thank you mga pare ko at duty na rin ako. Ingat sa ating lahat, ride safe and peace out. So hanggang dyan na lang.